Bagaman inyong idinadalangin na sa inyo'y mailayo ang tukso. Ang mga sinasabi ninyong mga espiritong manghihibo dahil ba upang kayo'y makaiwas sa pagkakasala? Lalo pa nga kayong ilalapit sa iba't ibang mga tukso. At kayo'y lalong lalapitan ng mga nanunukso. Hayagan man o hindi nakikita. Ngayon, kung bakit ninyo pinapanatili sa inyong mga kaisipan na ang inyong pagkatukso ay mga bunga ng mga manunuksong espiritong manghihibo. Kung magkaganon ba'y sino ang nagkulang kung kayo'y natukso? Hindi ba't kayo rin? Sapagkat kakilala na ninyo at nalalaman ng tama at katuwiran. Oo, ang mga bagay na makakabuti sa inyo. Ngunit kayo pa rin ay natatangay ng sinasabi ninyong tukso. Bakit hindi kaya kagustuhan nyo rin naway sa inyong pagkakatukso ay makilala ninyo? Sapagkat kung inyong nakilala anumang magiging kahinatnan o maging bunga nito
ay mabibigyan nyo rin ng tamang panglunas upang inyong makumpuni at maayos anuman ang naging gusot at ang pagtanggap nito ay naging bunga rin ng inyong mga sariling galawin, pagpili, pagtangkilik o ng desisyon ninyo sa inyong mga sarili. Sa sandaling ito, kayo'y napapaligiran din ng napakaraming tukso. Sapagkat kasalo ninyo ang mga espiritong manghihibo. Paano ito ninyo mapagtagumpayan? Upang kayo hindi matangay ng malikot ninyong kaisipan o ng kahinaan ng laman. Kung malakas ang inyong koneksyon kung tunay ninyong itinalaga ang inyong mga sarili para sa banal na gawaing ito, kayo'y mapupuno ng tunay na lakas at puspos ng Espiritu Santo. Upang inyong mabantayang mabuti ang inyong sarili sapagkat kakilala ninyo ang mga sandatang nasa sa inyo at kung papaano ito gagamitin. Ngayon, sino sa inyo ang nakakaranas sa sandaling ito ng kaligaligan ng sarili? Ang greetings na nabuklat po sa atin ay matatagpuan sa sulat ng Apostol San Pablo, unang Timoteo, Kapitulo 5,
versikulo 1 hanggang 7. Sa versikulo 1, ganito pong pagkasabi, huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama. Ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. 2. Ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina. At ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. 3. Papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay na bao. 4. Ngunit kung ang sinumang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. 5. Kaya't ang tunay na babaeng bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabi't araw. 6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. At sa 7, ang mga bagay na ito'y iutos mo rin naman upang sila'y mawalan ng kapintasan. Blessed be the words of the Lord. Hangganan muna sa 8. At ipagpapatuloy po sa 8, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Punto po. Maraming salamat. Pagnilayan ninyo ang naibigay at ang mga mensaheng inihain sa araw na ito bilang isang paalaala upang mag-ilaw sa inyong mga daraanan. Gayon paman, aking ibinibigay ang oras sa bawat isa upang kayo rin ay maghain ng inyong inihanda sa bawat isa. Nagtatanong po ang banal kung sino po ang may gustong ihain ng mga katanungan o karunungan. Bukas po ang oras. Kung wala, ako ang magtatanong sa inyo. Para sa inyo, mabuti ba o masama ang tukso? Ano ang layunin ng mga manghihibo kung bakit kayo'y tinutukso? Ang oras ay nasa inyo na. Magandang umaga po, Banal. Sa inyo pong katanungan, para sa inyo, mabuti ba o masama ang tukso? Ano ang layunin ng mga manghihibo kung bakit kayo tinutukso? Para po sa akin, unang-una po ang tukso ay
magiging masama po kung ang isang tao ay magpapadala o magpapatalo dito, dahil ito po ay, paraan lamang nila upang subukin ang aming, pananampalataya at katapatan sa Diyos. Dun po sa, panahon ni Eva at Adan, na ibinigay na po sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, ngunit sa huli po ay natukso pa rin sila. Kaya po ang nangyari ay sila po ay pinaalis sa, ma banal na mula ng Eden na kanilang, ah, kanila pong, pinaninirahan na nandun na po ang lahat. Kaya, nagiging masama po ito kapag ang isang tao po ay nahulog dito dahil, doon po, nakikita na siya ay, nagkulang sa disiplina at, naging mahina po ang kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos. Yun po ang aking, naiintindihan. Maraming salamat. Maraming salamat din. Ako po gusto ko pong mag-share. Kanina nung nagtatanong po kayo kung sino ang merong gustong itanong sa naging topic, napangiti ako nung kayo na mismo ang nagtanong dahil pinoform ko pa lang sa isipan ko kanina na itanong siya mismong tinanong nyo ang nasa isip ko. Dahil ang sasabihin ko sana, marapat nga bang iwasan natin ang tukso kung ito naman ang nagbibigay sa atin ng aralin sa buhay. So, pinoform ko pa lang sana yung isasagot ko, pero tawag dito, bigla po kayong nagsabi na kayo na lang ang magtatanong. Similar din po sa itinatanong ninyo, yun din po sana ang gusto kong malaman, pero dahil nakapagtanong na kayo, naiisip ko din po nakasagutan sa tanong kong yun. Hindi para sa akin kung ito nga ang nagbibigay aral sa buhay natin. Kung dito tayo nai-evolve dahil lagi naman nating kakambal ang mga pagsubok, ang mga ano. Hindi ko sinabing hindi itama, pero para sa pananaw ko po, hindi para iwasan ang tukso, kundi harapin kung ano ang magiging solusyon sa tukso. Yun lamang po. Maraming salamat. Siyang tunay. Sino pa ang ibig magpayag? Magandang oras po, Banal. Salamat po sa isang magandang katanungan. Sabi po nila, walang matutukso kung walang magpapatukso. Datapwat, saan po ba galing ang tukso? Ayon sa nasusulat sa Santiago, ang tukso ay hindi galing sa Diyos. Ito ay pakana ng Diablo. At ito ay lumilitaw tuwing ang tao ay merong masamang sariling pagnanasa. So sa mga tuwid po, ang tukso ay masama at nagiging masama ito lalo na kapag tayo ay inaayaan natin na mangibabaw yung pagnanasa o yung naisin natin na matukso. Sapagkat ang sabi nga nila, kapag gusto ng tao maraming paraan, pero pag ayaw niya maraming dahilan. So kung iisipin po natin katulad po ng nasa saad, nung panahon ni Jesus, marami yung mga natukso. Unang-una ang ating sinunong Adan. Kung papaanong siya ay natukso ng ahas. Doon nagsimula ang kasalanan. Kung kaya't para sa akin po, ang tukso ay isang kasalanan. Ito ay isang masama. Ngayon, ito po ay lumilitaw sa buhay ng tao to test our faith para makita kung gaano na ba tayo katatag. Ito ay hindi galing sa Diyos upang tayo ay subukin. Ito ay galing sa Diablo kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon or kung tayo ay magpapadaig sa Diablo. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat din. Lumalawak
ang pag-aaral. Saan ba nanggaling ang dyablo? Maraming salamat po sa katanungan muli. Ang Diablo ay mga fallen angels na umiwalay sa kagustuhan at path sa kabanalan. Subalit sila rin ay likha ng Ama ng unang-una pa. Kung kaya nagkaroon sila ng pagnanais dahil nais nilang mahigitan kung ano ang kanilang nasaksihan sa Ama, nasaksihan sa mga tao na nilikha din naman. Kung kaya lumihis sila doon sa path na ibinigay sa kanila ng Ama. Tatapot nagkaroon ng different path hanggang sa sila'y nung unang-unang panahon, sila rin ay namuhay dito sa mundo. Subalit sa kanilang pamumuhay, nagkaroon ng pagmamalabis sa ginawa at nilikha ng Ama dito sa mundo. Kung kaya sila'y binigyan ng kakaibang, if you can say it in man's term, it's a parusa. Pero hindi ito parusa kung hindi pagkaiba ng mundo dahil iba ang kanilang kagustuhan. Naririto pa rin sila dito sa mundo, subalit nasa ibang form, sa ibang kalagayan, dimension. Kung kaya hindi sila nasasaksihan ng mga tao sa mata, subalit nasa espiritual pa rin silang kalagayan. Sapagkat sa kanilang kalagayan, naroon sa kababaang dimensyon. Kung kaya ang tao, kapag nagkakaroon siya ng frequency o vibrasyon na mababa, nahahalina sila sa ganitong kalagayan. Sa inyo pong tanong kanina, kung mabuti ba o masama ang tukso at ano ang layunin ng mga manghihibok. Sa katotohanan nga po sa kanilang kalagayan, sa kasalukuyan, wala silang kapayapaan. Naghahanap sila ng maaaring magkaloob sa kanila kaibsan doon sa kalagayang mayroon sa kanila sapagkat sila'y kumbaga itinakwil sa ebolusyong may magkaroon ng pagkakataong magkatawang lupa sapagkat hindi sila nararapat sa kalagayang ibinigay sa tao ng Ama. Kung kaya ngayon sila'y naghahanap ng kalagayang magkakandili sa kanila o magkakaroon ng puwang sapagkat nabibigyan ng pagkakataon ang kanilang pagnanais, yung kumbaga they wanted to affect somebody, and when we are in that form of negativity, we do attract those energy. In that manner, ang inyo pong katanungan, mabuti ba o masama? Unang-una, ang tao ay maraming kapangyarihan na hindi pa niya natutunghayan. Subalit, sa hindi niya pagtunghay, ito'y nagagamit sa hindi niya kaalaman o sa hindi niya namamalayan. Unang-una, kung ang tao ay na-attract sa mga bagay o enerhiyang mababa, siya ang nagiging daan upang
bahayan o magkaroon ng puwang ang mga mababa. So sa unang-una pa lang, nasa tao ang kalagayang binahayan o binigyan ng pansin ang isang mababang espiritu. So sa tao nang gagaling muna ang atraksyon. At sa tao din manggagaling ang unang hakbang upang hindi ito bahayan ng mababa o mabahayan ng mataas na espiritu sa frekwensiyang kataasan. So masama ba o mabuti? Kung ang tao ay ang kinaniya ang tuto sa kung ano ang mayroon sa kanya, unang-una kailangang matutunan niya kung ano nga ba ang mayroon sa kanya. Magamit ito sa kabutihan at sa layunin ng Ama sa kanya. Sapagkat kung hindi niya alam ang mayroon sa kanya, magamit siya doon sa hindi nararapat. Kung kaya kailangang pinoproteksyonan ang gawaing kabanalan sa pamamagitan ng banal na espiritu na pagtawag natin. Ngayon, kung hindi nabibigyan ng proteksyon at ang ating iminumungkahi ang laman ng kaisipan ay doon sa kababaan ng enerhiya o mababang espiritu o enerhiyang negatibo, sa kaisipan lamang doon na sinasalinan, nagkakaroon na ng atraksyon sapagkat ang mga mabababang espiritu ay humahalina sa kaisipan. Dinadaluyan ng mababa. Kung kaya sa tao mauuna, mananaliksik, uunawain ang kanyang takbo ng kanyang kaisipan, ang takbo ng kanyang daloy na enerhiya. Ano ba ang aking ipinapahiwatig? Ano ba ang nilalaman ng aking kaisipan? Ano ba ang nilalaman ng aking puso? Upang ako'y makaranas o makakandili o maka-absorb ng mga mabababang espiritu. Sapagkat kung hindi natin alam kung paano natin napapatiwasay, nagkakaroon ng peace ang ating kaisipan, hindi rin natin malalaman na tayo rin ang may dala, ang may sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng panghihibok. Matutulungan natin ang mga espiritong nasa mababa upang sila'y tumaas kung alam na nating proteksyonan ang sarili nating enerhiya. Subalit kung hindi pa'y maaaring sabihing tukso. Subalit ang katotohanan, hindi ito tukso kung hindi enerhiyang kailangang inaaral ng tao. Enerhiyang may kataasan, enerhiyang may kababaan. Nasaan ba ang flow na mayroon sa bawat isa? Ngayon, kung alam na natin na pwede tayong dumaloy sa kataasan ng enerhiya, pwede nating maiambil sa kanila, sila'y naghahanap ng kapayapaan. Kung bakit sila mayroong they're trying to influence those that would imbibe them kasi wala silang kapayapaan. So kung alam na natin na may kapayapaan at may paraan upang sila'y mabigyan ng kalunasan, ito rin ang isang purpose ng taong nabuksan, ng taong nakakakita na doon sa kung ano ang mayroon na gamit ng banal na espiritu. Maraming salamat po sa liwanag. Maraming salamat din sa malawak
na karunungan. Ngayon, kung ang mga naunang nagkasala na sinasabi ninyong itinakwil, hindi ba't may napakahalagang papel o mahalagang ginaganap sa inyong buhay? Sa mundong inyong ginagalawan, sapagkat sila'y nagagamit upang kayo ay malinang, matuto, o maging banal, sumulong, gayon dumarating ang iba't ibang katanungan kung papaano nagsimula na sila'y mawala sa tamang paroroonan. Na kung papaanong sinabi na sila'y itinakwil. Tunay nga ba silang itinakwil kung sila'y nagagamit ng Diyos upang ang kanyang mga nilalang ay matuto? Hindi ba't wala naman tunay na masama, walang pangit? Ngunit ang mga salitang inyong ginagamit ay mga salitang inimbento upang maunawaan ng tao kung ano ang pagkakaiba. Ngunit may mga malalalim pang kahulugan at depende kung ano ang kaunawaan ng individual. At depende nga sa antas ng karunungan at kaunawaan ng isang mag-aaral. Katulad ng salitang tukso, ano ang una ninyong naiisip at dumadating sa inyong kaisipan kapag inyo itong naririnig o sinasambit? Naway magpahayag kayo sa inyong kaunawaan at magbigay din kayo ng inyong kaunawaan sa naidala ukol sa mga
espiritong itinakwil na sinasabi ninyo? Hindi ba't napakabigat ng salitang itinakwil? Matuwid nga kaya itong sabihin, ang oras ay bukas. Good morning po. Nabanggit lang po siguro ng aking kapatid ang sinasabing itinakwil, pero ang punto lang po niya, yung mga tao na nalilihis sa tamang landas. Kaya nga po sinasabi na itinakwil dahil nga yung kumbaga wala na sila dun sa dapat kinalalagyan nila. Kaya nga lang sinasabi na itinakwil. Kumbaga kung nakagawa ka ng kasalanan at nahuli ka, so ikinukulong ka. So ibig sabihin, nawawala ka dun sa bagay na dapat mong gawin. Ngayon, para matuto ka, kailangan magkaroon ka ng bagay na sariling kulungan para dun sa magkaroon ng kaganapan na magkaroon ka ng review sa iyong sarili kung bakit nangyayari yung bagay na ito. Ang sa ano po kasi sa pag-aaral sa Spiritism, yung binanggit nga ng kapatid na Len, yung law of attraction. So, kung sabi nga po, lights attracts light. Kasi kung ano yung pag-uugali natin, yun ang mga espiritu na laging sumusubaybay sa atin. Yun yung mga espiritu na na-attract natin. Dahil nga, hindi pa bukas ang pag-iisip natin, wala pa yung awareness natin dun sa pag-aaral na ganito, yung pag-ibig at karunungan. Doon po sa mga kapatid na hindi pa nakakaunawa sa ganitong pag-aaral, hindi po maganda sa kanila ang bagay na sinasabi nilang tukso o panghihibo ng mga kapatid na nasa mababang antas pa. Dahil po sa ganung kalagayan, nakakagawa pa po sila ng mga bagay na nakikita natin sa kapaligiran na hindi maganda dahil nga po sa pagmamalabis sa kapangyarihan, kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Hindi rin po natin sila masisisi dahil ang mindset po nila ay nandoon pa. Kumbaga po, lahat kasi po ng tao ay dadaan sa unang grado. Pero hindi po ibig sabihin na yung kung nasa unang baitang ka pa lang ng pag-aaral, hindi nangangahulugan na hindi ka susulong. Susulong at susulong ka pa rin dahil meron po tayong tinatawag na batas ng pagsulong. Yun po ay ano to? Ano yung yung nahihirapan ako sa yung umiiral, yung tamang salita. Umiiral lahat sa atin. No matter what, susulong at susulong pa rin tayo. Hindi tayo mananatili sa isang kalagayan. Kung sinasabi lang natin na nananatili siya dahil hindi pa talaga bukas o hindi pa napapanahon para magkaroon siya ng awareness sa ganitong bagay. Pero maraming paraan dahil ang Diyos makapangyarihan at gumagawa ng way, hindi lang mga Diyos kundi lahat ng mga mabubuting espiritu
at mga tao sa paligid, dahil lahat naman tayo nagiging instrumento, lalo na pagka ang awareness sa atin ay nasa atin na, at talagang yung pagiging honest, yung pagdidisiplina sa sarili, na alam nating magbibuild sa ating tunay na pagkatao na tayo makakatulong sa iba. Kasi pagka nasa atin na yung yung sinasabi nating light, at nagaano na, tayo na mismo ang nakaka-attract dun sa mga sinasabi nating manghihibo. Sila na mismo ang magkakaroon ng panahon para makapag-isip-isip. Kasi yung attraction mo nag-ano na sa kanila, nagpe-penetrate na. So nakakaramdam na sila ng pagkaiba. Yung attraction na alam nilang hindi nila makontrol. Yun. Kung yung pagiging tunay na tao ay talagang nag-work na sa bawat isa. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Ngunit bakit lagi ninyong sinasabi na ang pagkakasala ay bunga ng mga espiritong manghihibo? Sapagkat hindi naman sa lahat ng pagkakataon sila'y nagagamit upang kayo'y matukso. Sapagkat sa inyo sarili mismo ang kahinaan. Kahit walang manghihibo sa inyo, kung kayo'y nadala sa kagustuhan ng laman, doon kayo matutukso. At walang kinalaman ang mga espiritong manghihibo. Kung kaya't lagi din ninyong isaalang-alang ang bawat sitwasyon. O't mayroon ding papel ang nasa kapaligiran. Ang impluwensya ng kapaligiran, lalo pat ang sitwasyong inyong nararanasan. At ngayon, kung kayo'y kulang sa pananampalataya at kapit sa Diyos, doon sila papasok upang kayo ay lalo nilang tuksohin. Kung kaya't pagsikapan ninyo, naging malakas kayo. Sa pananampalataya sa Diyos. Sa pananampalataya sa kabutihan at katuwiran, sa hustisya at pag-ibig, sa liwanag, at upang hindi kayo lamunin ng dilim. Doon kayo magtatagumpay kung kayo'y susubukin at tuksiin ng mga hamon ng buhay. O iba't ibang suliranin, iba't ibang pagsubok ng buhay ang nasa harapan ninyo.
ang pagtitimbang ninyo, pagsisiyasat, pagsusuri. Ang magsasabi sa inyo kung alin ang inyong susuungin, kung alin ang inyong tatanggapin, ang desisyon ninyo ay mahalaga, kung kaya't pagbutihan ninyo, gamitin ang tunay na karunungan upang kayo'y magtagumpay sa bawat hamon na inihahain sa inyo. Sapagkat nakasalalay ito sa kung paano ninyo harapin ang iba't ibang karanasan sa buhay. Sa hinaharap, sa kasalukuyan, at yung mga nagdaan na nagbigay sa inyo ng aral at lakas at pagkatuto. Naway natuto nga kayo. Kung inyong buksan ng maigi ang inyong mga kaisipan, wala naman talagang masama sapagkat ang masama ay nagbibigay din sa inyo ng karunungan. Ang pangit ay nagbibigay sa inyo ng karunungan. Sapagkat dito nga ninyo nakikita ang pagkakaiba. Ang magaspang sa pino, ang mainit sa malamig, ang mabigat at kagaanan. O ang kaginhawaan at ang kahirapan. O ang kabaligtaran ay inyong makikita upang inyong piliin at tangkilikin kung ano at kung saan kayo lulugar o mananatili. Isipin na lang ninyo kung walang masama ano kaya ang kalagayan? Hindi ba't ito ang tinatawag ninyong negatibo at positibo? Sapagkat sila ay laging magkapares. Walang pinagkaiba.
sa bateryang sinasabi na hindi aandar. Hindi nga lilitaw ang dagitab ng buhay kung wala ang positibo at negatibo. Walang kislap, walang liwanag. Naway nakita ninyo ang idinala sa araw na ito. Mayroon pa bang ibig maghain ng pag-aaral? Sa aking pong narinig, medyo may confusion po. Paglilinaw, kailangan kong malinawan kung ito nga po ay tama ang aking pagkaunawa. Tinanong niyo po kanina, pag naririnig namin ang salitang tukso, ano ang nasa isipan namin? Sa akin po yung tukso, pagka ibig sabihin nasa pag-aaral ka na, yung parang matuwid ka na, doon po pumapasok yung tukso. At sinabi niyo po kanina, ng bawat yung sinasabi naming tukso ay di kagagawan ng mga espiritong manghihibo. Ito ay kagustuhan ng aming sariling pagnanais. Kung maliwanagan doon, sa akin pong nakukuhang interpretasyon po roon, ang tukso ay pumapasok sa isang matuwid na mananampalataya. Yung mga tuksong sinasabi ng manghihibo, halimbawa yung sariling pagnanasa, iyon po ay kagustuhan ng laman namin. Yun po ba'y tama yung aking interpretasyon? Tama ang iyong interpretasyon. Subalit, pumapasok ang mga espiritong manghihibo kapag kayo'y nagkukulang sa lakas ng Diyos. Pananampalataya. Subalit ang kadalasan ng tukso na inyong dinadanas ay bunga ng inyong mga sariling desisyon din. Pumapasok ang mga espiritong manghihibo kapag kayo'y nagkukulang. Sa espiritual na aspeto ng inyong buhay. Naiintindihan nawa ninyo ang aking ibig sabihin. Salamat po sa inyong kasagutan. Tatanong ko po kung yung nangyayari dito sa pangkasalukuyan naming nararanasan, yung tungkol sa gera, ito ba'y may kinalaman yung sariling pagnanasa o may kinalaman din yung mga espiritong manghihibo? Pareho, may kinalaman silang pareho. Salamat po. Sapagkat umiiral ang pagmamataas
mga kagustuhan sa kapangyarihan, na may kinalaman sa kamunduhan at sa lakas ng mga batas ni Cesar. Ngunit ito'y mayroon ding pahintulot katulad ng aking sinasabi, nagagamit ang negatibong bagay upang magliyab ang apoy. Upang ang mitsa ay sumindi. Ngunit naway ang mitsang inyong sisindihin ay ang liwanag ng buhay, hindi ang liwanag ng kadiliman. May bagay bang liwanag ng kadiliman? Yan ay kung kayo ay nilamon ng inyong mga kagustuhang panglaman. Mga bagay na sumasalungat sa kagandahan, mga bagay na sumasalungat sa hustisya ng Diyos. Oo, mga bagay na sumasalungat sa kabutihan at pag-ibig. At dito ninyo nakikita ang tinatawag na kasamaan sang-ayon sa kung ano ang inyong kaunawaan upang ang kahulugan nito ay mabigyan ng interpretasyon sa kung papaano ninyo makuha ang mga nangyayari sa likod ng salita. Naririnig, nakikita, o hindi naririnig, o hindi nararamdaman, o nararamdaman. At yaan ay depende na rin sa estado ninyo o antas ng inyong kaunawaan at karunungan. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay magkakaiba ng antas ng kaunawaan. At sa sandaling ito, may nalilito, may naliwanagan,
May mga nagbubukas ng katanungan sa kaisipan, iba't ibang mga pangungusap o katanungan sa buhay. Iba't ibang mga ideya, pananaw. Hindi ba tama ang aking sinasabi? Sapat na ba para sa araw na ito, mga anak ng Diyos? May ganito po o ibang katanungan po. Nabanggit po kanina kung saan nanggaling ang Diablo o yung tukso na kumbaga po yung tukso ay nandito na bago po siguro pakiano po yung hindi lang po kung tama yung aking kaintindihan. Ang tukso ay nandito na bago pa linalang sina Eva at Adan. Hindi po totoo na ang unang mga dinalang ay sina Eva at Adan. Tama po ba? Tama, Ako salamat. sapagkat sila'y nanggaling sa alabok. Ngunit ang kanilang mga espiritu ay galing sa Diyos. Ngunit bago pa man sila dumating ay may mga anak na nauna. Ang Ama. Kabilang ang mga banal na espiritong hindi nagkatawang laman. Mga arkanghel, mga kerubin, at iba pang mga alagad ng Diyos. Na may kanya-kanya at antas ng kalagayan at kanya-kanyang ginaganap bilang mga anak ng Diyos, kanya-kanyang katungkulan. Kung bakit dumating ang pagsalangsang katulad ng lagi mong itinatanong kung sila'y banal na, bakit sila'y sumalangsang? Bakit sila'y sumasalungat? Bakit sila'y nagmataas? Anong para sa inyo? Ang sa akin po, ang Diyos ay binigay po yung kalayaan, kaya po siguro may kalayaan silang sumalangsang. At gusto nilang mas mahigitan kung ano yung kanilang pansariling kagustuhan. Siyang tunay. Maraming salamat. Kung kaya't sasabihin ba ninyo na ang Diablo ay hindi nanggaling sa Diyos?
Lahat ng bagay na nangyayari ay nanggaling sa Kanya, masama man o mabuti, sapagkat Siya ang bunga ng lahat ng bagay. Naway huwag kayong malito, sapagkat kung hindi nanggaling sa Kanya, saan sila nanggaling? Lilitaw na dalawa ang Diyos kung magkagayon. May Diyos ba ng kasamaan at Diyos ng kabutihan? Ano ang para sa inyo? Magandang oras po, Banal. Iisa lamang po ang Diyos at sabi nga po, sa simula kasi ang dyablo ay hindi po masama. Lahat ng nilalang ng Diyos ay kabutihan. Datapot dahil sa kalayaan na pinagkaloob niya sa lahat sa mga anghel na ito, pinili lang nila ang magrebelde kung kaya't sila ay napunta sa kasamaan. Wala pong Diyos ng kasamaan. Iisa lamang po ang aming sinasamba at iisa lamang ang pinanggalingan ng pag-ibig at ng kabutihan. Salamat po. Maraming salamat. Malinaw na ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ay lumilitaw kung ang isang individual ay sumasalungat. Kung kaya ang kalayaang nasa sa bawat isa at ang mga batas ng Diyos ang siyang nagiging batayan kung bakit lumilitaw ang pagkakasala. Ngayon, kung sino ang sumasalungat, siya ang nagkakasala. Doon kung bakit nagkakaroon ang isang tao o nilalang ng kasalanan. Sapagkat walang pagkakasala kung walang batas. Kung walang batas, anong kalagayan ng bawat isa? Hindi ba't walang kaayusan? Matalino ang Diyos, kung kaya ang mga batas na kanyang ipinalaganap ang siyang gumagawa, gumagalaw sa bawat kanyang mga nilalang. Batas na kanyang pinapagalaw upang magbigay ng hustisya, upang magbigay ng tamang timbang, maglangkap ng kaukulang sangkap, maglangkap ng tamang
pagbabagay sa iba't ibang kalikasan, sa iba't ibang forma, sa iba't ibang dimensyon. Oo, sa buong sangsinukob na hindi ninyo marurok, malubusang maintindihan. Kung kaya't kayo na nasa mundong ito, pagsikapan niyo munang maintindihan ang mga bagay ng ukol sa kamunduhang ito. Upang hindi kayo malito, maging bihasa muna kayo sa inyong kinalalagyan bago ninyo abutin ang mga bagay na hindi ninyo kayang maintindihan. Maraming salamat sa inyo. Sa pagdating ng panahon, kapag naging ganap na ang inyong kabanalan sa inyong kalagayan sa mundong ito, kayo'y aangat sa ibang antas. At doon pa kayo magsisimula na lapitan ang mga bagay na bago sa inyong pananaw sa panahong yaon na darating. Bagaman mayroon kayong nababanaag na pakonti-konti, isang mata, oo, iyaon ay bunga ng karunungang espiritual. Maraming salamat muli. Pagsikapan ninyo na makamit ninyo ang tunay na tagumpay sa buhay na ito habang mayroon pa kayong lakas at mga pagkakataon. Gawin na ninyo ang nararapat. Sa karugtong, ang sulat na nabuksan ay matatagpuan sa mga gawa, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 7.
Sa versikulo 1, ganito ang pagkasabi, ng mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko, Udyo, laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. 2, at tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga dulang. 3, magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailagay sa gawaing ito. 4, datapwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. 5, at minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas, na taga Antioquia, na naging Hudyo. 6, na siyang iniharap nila sa mga apostol, at nang sila'y mga kapanalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. At sa huli sa 7, at lumagaw ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad, at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Blessed be the words of the Lord. Maraming salamat. Kung kayo'y magsitalima at tanggapin ang katotohanan, kahit ang bunga pa nito'y kamatayan ng laman, puputukan kayo ng korona ng buhay. Naway tanggapin nyo ang mga batong katulad ng ibinato kay Esteban, hanggang sa siya'y malagutan ng hininga. Ngunit siya'y naging banal. Kahit konti, ang kanyang paglalakbay sa buhay naman ay naging ganap. Ang kanyang buhay naging makabuluhan at may saysay sa kanyang pagiging alagad ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Bago po kayo umalis, maaari po bang i-bless yung mga aklat na isinulat ng ating kapatid na Rebecca Dungo na kanyang ibinahagi dito sa ating organisasyon. Sa inyo po, nasa tabi. Maraming salamat. Bago ko pa man nagsimula ay akin na silang binasbasan. Ngunit alang-alang sa pag-ibig ay akin pa rin babasbasan. Naway magkaroon sila ng kabuluhan sa inyong buhay. Bawat letra at pangungusap uukit sa inyong mga puso at kaisipan. Katulad din ng mga
banal na aral ng Diyos sapagkat siya'y ginamit upang ito'y mailathala. Sa patnubay at gabay ng Espiritu, bendisyon at pagpapala ay inyong tanggapin. Kapayapaan at pag-ibig ay laging sumainyo. At kami rin, mga kabatlayan, at ako ay lagi rin sa inyong tabi. Ako ang mediko noong panahon, si Lucas. Maraming salamat po. Salamat, Ama, sa ipinagkaloob ninyong gabay sa amin sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang ituro ang kaparaanan tungo sa inyong mga banal na kautusan. Ito po ang samot dalangin namin sa ngalan ng Ama at ng bugtong mong anak at ng Espiritu Santo. Amen. There's a garden of our souls where love might be sure. Spirits, fruits grow like that of grapevines. These are tools from the Father in our spirit entwined. Hidden deep in our hearts, longing for you to find. Time will come, you'll face some challenges, suffering brings another meaning. All it means, find your true spirit needs. All it means is for you to grow. The fruits of your spirit. Kindness, self-control.